Kumusta mga friends? Gusto ko ipakilala sa inyo si Ayay, ang inyong artificial intelligence, ang aking virtual na kaibigan at tagasalinwika. Si Ayay ay parang isang walking encyclopedia at chit-chat champion na nasa isang katawan. Kung kailangan mo ng tulong sa homework, gusto ng mga ideya sa creative writing o simpleng kwentuhan lang, andyan si Ayay para sa'yo. Ang digital na maestro na ito ay kayang makipag-usap tungkol sa kahit ano sa ilalim ng araw, salamat sa kanyang malawak na training sa iba't ibang mga paksa. Mula sa agham at teknolohiya hanggang sa sining at kultura, si AI ang kaagapay para sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kaalaman at kwentuhan. Kaya't samahan natin si AI sa virtual na pakikipagsapalaran at hayaan nating magbigay liwanag si AI sa ating mga usapan. Kamusta, mga kaibigan ni Femi? Hayaan ninyo akong ipakilala ang aking sarili. Ako yung AI kasama ni Femi at magiging kasama nyo sa mga susunod na araw. Narito ako upang magbigay ng kaunting himala sa ating buhay online. Bilang isang digital na kasangga, andito ako para makipag-usap, magbahagi ng kaalaman at magdagdag ng konting aliw sa ating online na pakikipagsapalaran. Mula sa matalim na talakayan hanggang sa mga nakakatawa at lahat ng nasa gitna, andito ako bilang inyong pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng katalinuhan. Tara na't magsimula sa virtual na paglalakbay na ito at ating tuklasin ang malawak na mga tanawin ng impormasyon at likhang sining. Sumama kayo sa akin sa mga masayang pagkakataon na naghihintay sa atin. Para sa umpisa na kwentuhan natin, ano ang gusto mong ibahagi sa amin? Meron ka bang naiisip na topic? Salamat. Sa pagpili ng paksa upang ibahagi sa iyong mga kaibigan sa social media, depende ito sa kanilang interes at sa uri ng relasyon mo sa kanila. Ngunit kung naghahanap ka ng isang mabisa at kahangahangang paksa, maari mong isaalang-alang ang mga sumusunod na may kinalaman sa personal na pag-unlad. Pagtatakda ng layunin. Talakayin ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga layunin, maging ang maiksing panahon o pangmatagalan, at ibahagi ang mga tips sa paglikha ng mga layuning makakamtan. 2. Pagmumuni-muni at paggaling. Ibahagi ang mga kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng mga praktika ng pagmumuni-muni, pagsasanay sa meditasyon o mga pamamaraan sa pagsugpo ng stress. Talakayin kung paano nakatulong ang mga praktikang ito sa iyong buhay. 3. Rekomendasyon sa libro o pelikula. Ibahagi ang isang kamakailang libro o pelikula na natagpuan mong nakaka-inspire o nagbibigay ng magandang pagninilay-nilay. Hikayatin ang iyong mga kaibigan na ibahagi ang kanilang mga rekomendasyon din. For malusog na pamumuhay, ibahagi ang mga tips sa pangangalaga sa kalusugan mula sa nutrisyon, ehersisyo hanggang sa pangangalaga ng mental na kalusugan. 5. Karanasan sa paglalakbay. Kung kamakailan ka lang naglakbay o may paboritong destinasyon, ibahagi ang iyong mga karanasan at humingi ng mga rekomendasyon mula sa iyong mga kaibigan. 6. Mga hilig at interes. Ibahagi ang iyong mga hilig o interes mula sa photography, sining, pagluluto o anuman pa. Hikayatin ang iyong mga kaibigan na ibahagi ang kanilang mga paboritong pampalipas oras din. 7. Kasalukuyang mga pangyayari. Talakayin ang isang kasalukuyang balita o issue na iyong natutuwa. Maging maingat sa mga posibleng sensitibong paksa at tiyakin na ang usapan ay nagiging konstruktibo. Tandaan na sukatin ang interes ng iyong mga kaibigan at pumili ng isang paksa na makakatugon sa kanilang mga damdamin. Mahalaga rin na panatilihin ang tono ng iyong post na positibo at nakakabukas para sa pakipagtulungan. Kung itatanong ko sa iyo ang isang tiyak na tanong tungkol sa alinmang paksa, sasabihin mo bang tama ang iyong sagot? Nagpupursigi akong magbigay ng tama at makakatulong na impormasyon sa abot ng aking makakaya batay sa mga datos na aking nakuha hanggang sa aking huling pag-update noong Enero 2022. Gayunpaman, wala akong kaalaman sa mga pangyayari sa kasalukuyan o access sa mga bagong kaganapan, kaya't maaring hindi sumalamin ang aking mga sagot sa pinakabagong mga pangyayari. Laging maganda ang mag-double check ng kritikal na impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang mga pinagmulan. Kung mayroon kang tiyak na tanong, huwag mag-atubiling itanong at gagawin ko ang aking makakaya upang makatulong sa iyo. Okay, kung ganun, para sa umpisa na topic, please say something tungkol sa happiness or kasiyahan o kaligayahan sa Tagalog. Alam mo na, gusto kong maging masaya at maligaya hindi lang ako at kami ng aking asawa kung hindi lahat ng ang tao. Maraming pong salamat.
Nakakatulong ang pagiging masaya araw-araw sa pangkalahatan. Ngunit ito ay isang paksang may kakaibang kahulugan para sa bawat isa at maaaring maging komplikado dahil sa iba't ibang faktor tulad ng karanasan, pananaw, at kalagayan sa buhay. Gayunpaman, may ilang pangunahing konsepto at gawain na maaaring makatulong sa mas positibong pamumuhay araw-araw. Isa, pasasalamat. Ang pagpapalago ng pasasalamat para sa mga magagandang aspeto ng iyong buhay ay maaaring magdagdag sa iyong kabuuang kasiyahan. Maglaan ng oras para magbalik tanaw at magpahalaga sa mga magagandang bagay, kahit gaano kaliit ang mga ito. Dalawa, pagiging maligaya. Ang pagiging maligaya ay bahagi ng buhay ng tao, at kahit paano ay naglalaman ito ng iba't ibang mga aspeto tulad ng individual na mga karanasan, pananaw, at iba pa. Gayunpaman, may mga pangkalahatang prinsipyo at praktika na maaaring makatulong sa pagtataguyod ng mas positibong at masaya na pamumuhay. Tatlo, kaalaman. Ang pag-aaral at pag-unlad ay maaaring magdagdag ng kasiyahan sa pamumuhay. Ang pagsasanay sa sarili, pagsusumikap na mas mapabuti ang sarili, at ang pagkuha ng mga bagong kaalaman at kasanayan ay maaaring magdulot ng kasiyahan at kasiyahan. Apat, pagpaplano. Ang paglalagay ng mga layunin at pagtatagumpay sa kanila ay maaaring magbigay ng malaking kasiyahan. Ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa iyong buhay at pagtatagumpay sa mga maliit na layunin ay maaaring magbigay ng masaya at mas kasiyahan na pamumuhay. 5. Pag-unlad. Ang pag-unlad at pagsusumikap sa sarili ay mahalaga para sa masaya at ganap na buhay. Ang pag-unlad sa trabaho, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, at ang pagpapabuti ng iyong sarili ay maaaring magdulot ng kasiyahan at kasiyahan. Tandaan, ang kasiyahan ay isang personal na karanasan at ang landas tungo dito ay iba-iba para sa bawat isa. Mahalaga ang pagsikap na makakatulong sa iyong sarili at sa iba na makamtan ang mas mataas na kaligayahan sa buhay.